Praise the Lord, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating online mentoring. Tayo po ay nasa Old Testament survey, but before we start, tayo po ay yumuko at magsimula sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa araw na ito. Kami lumalapit sa iyo at itinataas ang aming pag-aaral. Pangunahan mo po kami. Ikaw lang ang maluwalhati at maparangalan as we study your word. Be glorified. In Jesus' name. Amen. So, ang pag-aaralan po natin is the 25th book of the Bible. Ano po yon? The Book of Lamentations o Panaghoy sa Tagalog. Ito po ay may 5 chapters with 154 verses at 3,411 words. So, medyo maikli po ito kung ikukumpara natin sa katatapos lang nating pinag-aralan na Book of Jeremiah. So, bakit ba lamentation? Bakit ito ay panaghoy? Sapagkat ito po ay isinulat noong panahon na kung saan ang mga kababaihan ay nire-rape, yung mga kalalakihan naman ay namamatay sa digmaan, yung mga bata ay walang makain, maging yung kanilang mga magulang ang ginagawa, kinakain yung kanilang anak. So, napaka gulo ng sitwasyon, talagang worst ang situation. Kaya nga po, itong aklat na ito ay sabing ganun, puno ng panaghoy. So, papaano magre-respond ang mga tao kapag ganito ang situation? So, isipin nyo na lang, parang panahon natin ngayong pandemic, pero ibig sabihin, pandemic, maraming walang trabaho, marami po tayong nababalitaan, nagkakasakit, namamatay. Hindi po natin alam yung pwedeng mangyari sa kinabukasan. So, ano yung magiging response natin kung ganito ang situation? So, ito po yung kalagayan sa panahon ng lamentation. So, ano ba yung matututunan natin kapag ganito ho yung sitwasyon? Kapag tayo ay naharap sa mga ganitong uri ng sufferings. So, the question is, what makes lamentations special? Tulad po ng mga tanong doon sa mga nagdaang pag-aaral natin, bawat aklat sa Biblia ay nilikha, pinahintulot ng ating Panginoon makasama sa kanyang salita. Bakit po? Because every book has something special. So dito sa Lamentations ay sabi ko nga, mababasa natin at makikita kung ano yung mga kaganapan. So ito ho ay naglalaman ng mga poems na kung saan ay response doon sa mga tragedies na nangyayari sa Israel's history. So mga tragic events during Israel's history sa panahon po na ito. Ano po yon? Yung destruction of Jerusalem. So sa mga nagdaan nating pag-aaral, ay wasak ang Jerusalem, maging yung kanyang templo. Ito'y panahon ng 586 BC. At karamihan doon sa mga tao, yung mga kings, leaders, ay naging exile doon sa Babylon. So sila po ay nabihag ng Babylon. So, ang ganito pong kalagayan ay naging dahilan para tunay ngang maging malungkot yung mga tao during this time. So, confronted by the tormenting sight of extreme suffering, the people tried to make sense of their experience and express their anguish. So dito nila in-express yung kanilang kalungkutan, yung kanilang nararamdaman sa pamamagitan po ng aklat na ito. So dito po mababasa natin na when disaster comes, na alam naman natin nangyayari talaga, nararanasan ng tao yung disaster, wala pong exempted pagdating dyan. So yung mga sumulat nito, the poets of Israel, ay hindi po naging silent. Talagang nilabas nila kung ano yung kanilang nararamdaman, inexpress nila yung kanilang suffering sa pamamagitan po ng pagsulat nito.
So, with all honesty, sinabi nila, siniwalat po nila, naging open sila, naging prangka sila sa mga laman ng puso nila dahil sa kaganapan na nangyayari. So, ang title po ng book na ito in Hebrew is Eka. Ayan. Na nagmula po, sabi diyan, taken from the first word of the book. So, this is not known precisely, sabi diyan, who wrote these poems. Hindi po tukoy kung sino talaga ang sumulat ng mga poems na ito. Ang meron lang pong malinaw, what is clear is that in these 5 chapters, 5 lang po ang chapter ng Lamentation. Sa pamamagitan po nito ay mababasa natin yung mga lament, yung mga panaghoy, at yung mga kung saan nilalaman ng mga pangyayari, yung yung painful groans ng mga poet. So, talagang kaya nga ho panaghoy. Talagang nire-release nila, sinasabi nila, naging open sila doon sa kanilang mga nararamdaman. Sapagkat, sabi ko nga tulad nung nabanggit ko kanina, yung situation, nangangamatay yung mga kalalakihan dahil sa digmaan, yung mga babae ay hinahalay, yung mga bata ay walang makain, maging yung kanilang mga magulang humantong doon sa punto na yung kanilang anak ay kainin. So, napaka-worst ng situation. Kaya naman ito ho ay talagang inilabas ng mga poet, nung mga author nito. The poet groans over their pitiful condition. Talagang sa pamamagitan ng literature na ito ay na-release nila yung kanilang nararamdaman. They mourn, bakit po, over their beloved city and its people. So, nalungkot sila, syempre, doon sa kalagayan ng Jerusalem, kalagayan ng Israel, lalong-lalo na doon sa kalagayan ng mga bata at ng mga kababaihan. So, nirelease nila yung kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng kanilang pagsulat ng mga poem na ito. So, why was Lamentations written? Meron pong dahilan kung bakit naisulat ang bawat aklat. At ang Lamentation ay naisulat, meron pong dalawang views, 2 main views, bakit po isinulat ito. So una, the first one sees in the book an attempt to explain the tragedy that has come upon the people. Gusto nitong ipaliwanag kung ano yung tragedy na nangyari sa Israel and its people. So, bakit naranasan ng Israel ito? So, going back sa mga previous lessons natin, ang Israel ay captives. So, nangyari ito dahil parusa sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang pagsuway sa ating Panginoon. So, sa aklat na ito, ine-explain bakit nangyari ito sa Israel. Bakit nakaka-experience ng tragedy ang Israel? Bakit nagkaganon yung mga kababaihan, yung mga bata ay nakakaranas ng ganitong pangyayari? So, the simple explanation is the people sinned against the Lord. Napakasimple. That's the reason. So, bakit nagkagulo-gulo? Bakit naranasan nila ang kaparusahang ito? Samantalang, kung babalikan po natin, napakaganda ng pangako ng Diyos sa Israel. Sila ay pinili ng ating Panginoon. Pero, bakit ganito ang sitwasyon? So, dito sa Lamentation, pinatutunayan at pinakikita na may tragedy because the people sinned. They disobeyed God, naging stubborn sila, naging matigas ang ulo nila. Kaya po ito ang parusa ng Diyos. Pinaranas sa kanila ng Panginoon ang mga ganitong sitwasyon. At patuloy na kung titingnan po natin, babasahin po natin, alam nating ang Diyos ay hindi masama. Hindi po kailanman magbibigay ng kapigatian ng ating Panginoon. So, nangyayari po yung mga kalungkutan, yung mga ganitong pangyayari dahil na rin sa pagkakasala, pagkakamali ng mga tao at hindi ng ating Panginoon. So, this way of looking at Lamentations fails to
to consider the contradictions and tensions in the book. So, a closer reading of the book, pag binasa po natin mabuti ang aklat na ito, shows that although the poets accept their sufferings dahil po sa kanilang mga kasalanan, they also see this as something beyond what they deserve. So, para bang inisip nila, hindi namin deserving ito. Di po ba minsan, may kasalanan na tayo, minsan nagkamali na tayo, tapos pag may nangyaring hindi maganda, hindi ko naman deserve ito. Hindi naman ako dapat sisihin bakit ako nagkakaganito. So, parang ganon. Yung mga writers, iniisip nila na bakit kung nangyayari yun sa Israel, they don't deserve that. Minsan ang tao po mapagmataas. Hindi po natin kayang aminin yung ating kasalanan, yung ating pagkakamali. Kaya sa halip na tayo ay mabago ng sitwasyon, minsan ay lalo tayong lumulubog, lalo pa tayong nababaon doon sa ating kalagayan. So, ganun din po yung nangyari. At pag binasa po natin yung kabuuan ng aklat na ito, the book does not resolve this problem. So, hindi nito na-resolve yung problema na nagsasuffer sila na later on ay nag-iba. So, hindi nito nire-resolve yung problema. In fact, the book ends without a solution. So, hindi natin dito mababasa yung solusyon doon sa problema. Bagkus, ito ho ay nagtatapos sa isang tanong na kanino ho naka-address? Of course, in-address sa ating Panginoon. So, a question para sa Diyos. Ito ho yung question. Do you despise us so much that you don't want us? So, nagtatanong sila, pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Hindi na ba tayo gusto ng Diyos? Diba? Dahil po sa kanilang mga dahil po sa kanilang nararanasan sa mga nangyari sa kanila, na alam naman nila na sila ay piniling lipi ng ating Panginoon. So, nagtatanong sila na hindi na ba sila mahal ng Diyos? Hindi na, kaya sila nakakaranas nun ay dahil sa hindi na sila minamahal ng ating Panginoon. So, matatagpuan po natin yung tinatawag na a glimpse of hope in chapter 3. So, dito ho, makikita natin yung pag-asa. A glimpse of hope in chapter 3. So, mamaya magkukote ho tayo ng verse tungkol dyan. Pero, dito sa chapter nito, ends with lament. Natapos pa rin ang chapter na ito sa isang panaghoy. It seems as if the book was simply written to cry out and weep. Kumbaga, parang kung isipin mo, wala bang maganda sa aklat na ito? Na ito ba ay puno lamang ng panaghoy? Na dito inilabas lamang ng mga sumulat yung kanilang nararamdaman, yung kanilang pag-iyak, because no one is listening, walang nakikinig, and no comforter is found. So, at the end, sabing ganon, question pa rin, lament pa rin, panaghoy pa rin dahil sa kanilang nararamdaman. Pangalawa, ano ho yung second view? The second view is that lamentation was written as a means of expressing the people's suffering. So, ito ay sinulat para ma-express yung nangyayari sa tao. Na lagi po nating tatandaan, God is no respecter of person. Wala pong pinipili ang Diyos. Kapag tayo ay nagkamali, may kapalit na parusa. Even King David, kilala po natin siya. He is the man after God's own heart. Pero nung siya ay nagkasala, hindi po kinonsinti ng Diyos yung kanyang kasalanan. Kahit siya'y mahal ng ating Panginoon, kahit siya'y malapit sa Diyos, siya ay pinarusahan din ng ating Panginoon. At hindi lamang siya, maging yung henerasyon na sumunod sa kanya ay nakaranas ng parusa ng ating Panginoon dahil sa pagkakamali ni David. Bagamat siya ay isang mabuting lingkod ng Panginoon, mabuting hari, pero yung kanyang kasalanan ay mayroong kaparusahan. So ito yung second view ng lamentation.
na ito po ay nag-e-express ng people's suffering. Pinapakita rito yung nararanasan ng tao na hindi maganda, problema, pagsubok dahil na rin sa kanilang mga pagkakamali at kasalanang nagawa sa Panginoon. So this means that the best way of reading Lamentations is not to seek answers and explanation. So pag nagbasa tayo ng Lamentation, hindi tayo hahanap ng sagot. Hindi tayo maghahanap ng explanation bakit nangyari yon sa Israel. Bakit ipinararanas ng Diyos sa kanyang piniling lipi, sa kanyang piniling lahi, yung nangyayari during that time sa Israel. Kumbaga, as to why people suffer, but ito po, to be one with others as they suffer and as they bring their struggles before God. Sabi nga sa Book of Matthew, mourn with those who mourn, di ba? Weep. Tayo po ay makiramay doon sa mga nagdadalamhati. Makidalamhati tayo. So, pag binasa natin ito, makikita natin yung sitwasyon na mahirap, sitwasyon na kung saan ay nagdadalamhati yung mga tao, pero sabi nga, we need to be one with others. So tayo ay, huwag tayong magalak pag meron tayong kakilala o sabihin po natin, kapatiran, kamag-anak na nagdurusa, kasi kasalanan niya yan eh. No. Sabi rito, we need to be one with others as they suffer. So kung nalulungkot sila, wag po tayong maging masaya. Kung sila ay nagsasuffer, wag tayong magalak. Nais ng Lamentation ituro sa atin yung pagiging in one with others as they suffer. Sabi rito, as they bring their struggles before God. Kasi tulad nila, tayo ay dumanas rin ng mga pagsubok. At kung tayo ay nasa pagsubok at sila naman ang nagalak, natural hindi po tayo matutuwa. Natural, malulungkot tayo kapag nalaman natin na yung ibang tao ay nagsasaya kapag tayo ay nahihirapan. So, ganun din po sa buhay natin. Kung merong mga nagdurusa, kung merong mga nag-struggle, kung merong mga nagsasuffer, we need to be in one with them. Makidalamhati po tayo doon sa mga nalulungkot, sa mga nagdurusa. Huwag po nating ikagalak yung anumang misfortune na nararanasan ng ating kapwa o ng ating mga kapatid. So we realize that God has to do with not only with answers and solutions, but also with questions, uncertainties, and contradictions. So ang Diyos ay may ginagawa. Tandaan po natin dyan. At tandaan po natin yon. Hindi lamang yung answer o yung solution ang kayang gawin ng ating Panginoon. Bagkus ay during our questions, our uncertainties, kumikilos ang ating Panginoon. Kapag may problema tayo, pagsubok tayo, lagi tayong naghahanap ng tanong. Lagi nating iniisip kung ano yung dahilan o ano yung mangyayari. So, lagi po nating tatandaan na ang ating Panginoon ay hindi lamang yung mga solusyon yung kaya niyang ibigay o yung sagot sa ating mga problema, kundi habang tayo ay naroroon sa gitna ng ating mga pagsubok, sasamahan tayo ng ating Panginoon. So, may mga uncertainties sa buhay po natin. Alam po natin yan. Nothing is certain sa mundong ito. Wala pong nakakasiguro sa kalagayan ng ating buhay. But one thing is certain. Our God is God. Mananatili po siyang Diyos. Which, sabi po dyan, ay part of the reality of life. Sa buhay po natin, ang realidad ay normal lang sa tao na tayo ay makaranas ng kapighatian, pagsubok, pero ang katotohanan, wag ho nating tingnan yung mga pagsubok na yon. Tulad po ng nangyari dito sa Lamentation. Ang Lamentation po is one of the most realistic books in the Bible. So,
Kumbaga, itong aklat na ito po ay naglalaman ng realidad. Hindi lang puro maganda, hindi lang puro pangako. Na ang totoong buhay may pighati, may problema, may pagsubok, may kalungkutan. Mararanasan po nating lahat yan. Manalangin man tayo na wag iparanas siya ng Diyos. Darating at darating sa buhay ng tao ang pagsubok, ang problema. Pero ang katotohanan na ang Diyos ay naririyan kasama natin, hindi niya tayo iniiwan. Sabi po sa Lamentations chapter 3, verse 22 and 23, the steadfast love of the Lord never ceases. Sabing ganon, hindi po nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. They are new every morning. Sabi nga, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang totoo, makaranas man tayo ng pagsubok, makaranas man tayo ng problema, pagising po natin sa umaga, may bago na namang pag-asa. Na yung pagsubok na naranasan natin, pwedeng matapos sa gabi na yon na tayo ay umiiyak. Na bawat umaga, may kalakip na pag-asa sa ating Panginoon, sapagkat ang sabi niya sa atin, ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Ibig pong sabihin, hindi kailanman mawawala yung pag-ibig na yun ng Diyos kasi laging may umaga. Tuwing gigising tayo, kalaki po yung pag-asa na galing sa ating Panginoon na ang Diyos natin, dakila ang kanyang katapatan. Hindi ito nagmamaliw bawat umaga. Sa araw-araw, pinaparanas ng Diyos sa atin yung yakap niya, yung pagmamahal niya. At sa oras na tayo'y nalulungkot, siya yung ating kagalakan, siya yung ating kapayapaan, siya yung ating kalakasan. Yumuko po tayong lahat. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito. Napakaganda ng iyong mga salita. Lalong-lalo na sa aklat na ito, Panginoon. Pinatunayan mo sa amin that this is the reality. Daranas kami ng panaghoy, kalungkutan, pagsubok. Pero one thing is certain, your steadfast love, yun po ang katotohanan na hindi nagbabago. Your love is steadfast. They are new every morning. Sinabi mo, Panginoon, ito'y laging sariwa bawat umaga. Kaya naman ito po ang panghahawakan namin. Ilagay mo po ito sa aming mga puso. Sino man sa aming mga kapatid ang namimighati ngayon, nalulungkot, nakakaranas ng mga pagsubok, problema, sakit, karamdaman, kahirapan, palakasin mo, patatagin mo ang pananampalataya at patuloy na ipakita mo ang liwanag ng buhay, Panginoon, ang liwanag ng bawat umaga, O Diyos. Lakipan mo ng iyong pagmamahal, pag-asa at katapatan sa tuwing kami ay gigising sa bawat umaga. Dinadalangin ko po sa iyo ang aming mga kapatid na kung saan ay nakakaranas ng pagsubok. Strengthen them, bless them, and let them enjoy a long and satisfied life, yung buhay na pinangako mo, maranasan po namin lahat. Salamat, Panginoon, balutan mo na yung banal na dugo ang bawat isa at sa iyo kami nagtitiwala. Ang buhay namin ay sa iyo. Kaya naman, Lord God, pinasasalamatan ka namin at maingat namin ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon hanggang sa muli. To God be the glory.